Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Nakaka-appreciate na priority nyo na yung approval ng mga priority bills. But according to Senator Amy Marcos, yung pag-schedule ng impeachment proceedings, tanggapin na daw na talo na daw yung impeachment. Ang plenaryo ang dapat magpasa niyan. Klaro naman ang kanyang opinyon at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya yung posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan yan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa ika-11 ng Hunyo. Sinabi po si Sen Coco na senators po binanggit na dapat yung take precedence over your legislative. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ang impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule, pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit na rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial, hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat, para buuin na ang impeachment court na siyang magko-conduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sir, what about yung sinasabi ni Senator Coco na parang ang sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, napasagot na si VP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourn na rin ng Senado at may naiiwan na lamang na ilang araw ang bisa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial nang walang panig mula sa kanila. Sir, so SP. by June 30, hindi na rin sila pwedeng sumagot ng pleadings. Kung halimbawa may final ng pleading o sagot sa summon si VP, hindi na rin sila pwedeng mag-file ng sagot nila. Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress. Hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30. Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Yung dati mong Pre-trial dapat yun. pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So ang pinaka pwede naming may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes.
Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Sir, kasi ang So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. Sir, ang point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. So, ano yun, SP, ibig sabihin, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi sa ko oras iniiwasan yung mainit, di ba? Ikaw naman, ikaw yung nagtanong. Sabi mo nung una, maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading dahil yung ibang third reading kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebate yan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June June 11, So, ibig sabihin, sir, June yung- 11, Nasaan na tayo? sir, isa na lang. Info, Ibig sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasyan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since So yung postponement to June 11, sa inyo na po, hindi yung full time makakawa. Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo,
kung pagpapasahan sa June 11. So, ibig sabihin, pwedeng hindi matuloy yung June 11. Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga moson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Apa, sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide nun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. Pero ano position niyo, sir? Personal, yung position niyo, should you convene as impeachment court? In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP. Men, Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today, na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpower, sir. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Bakit, sir? Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. But sir, nothing prevents your colleagues from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20th Congress. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. So ano yung Ano? Pwede rin po mapaaga, like this week na. Kung may mag-insist na yun. Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan? Ulitin ko Pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay kung buong linggong pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon. Maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyaryo na rin naman ngayon, mahigit 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng bumbo kung hindi sila mako-confirm. SP, kailangan nyo talagang sorry. May mga nagbabanggit po na yung mga delays and postponement. Eventually, kababagsakan niya, hindi na talaga matutuloy. Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya ng sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito. Nympha? Yes, SP. Kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn,
walang impeachment court. So, walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na ng tanong, di na matutuloy. Hindi naman ganun yun. Di ba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo, di ba? Well, once nangyari pala, sorry, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors doon, ha? Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos, in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, ha? But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin nyo, posible ba yun ng mga panahong yun? May sumagot naman din siguro, oo. Sir, can you walk us through the process kung paano Gusto mo, run na lang para mabilis-bilis tayo. kung paano po ninyo napag-desisyonan na i-move yung After LEDAC, that's why we came out with a notice. That's why we came out with a notice in the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDAC. Dahil kaya nga hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanungin kung bakit. Pero hindi pa kiusap. from the President? No, it did not. Ano yun? Decision ng House at Senate leadership. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent him. So, sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. Pero SP, bago nyo po nilabas yung parang proposal nyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 na uupo sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint ng presidente, kaya nga ad interim ang tawag, ina-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na iti-take up dahil hindi naaabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Sir, yung usapin kung pwedeng tumawid sa 20th Congress, yung impeachment, meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yun na maging issue. Paano nyo i-address yun? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, kayo naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatihan sa protestang yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasyon ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, yung implication, kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itaga nyo sa bato, hindi may impeach si BP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon, pero nakalagay sa aming rules na hanggat maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung kaso mismo. Maging ganun pa man, ang pag-inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hoy, ikaw, sa dami ng sinasabi mo, wag ka na. Hindi pwedeng ganun. Pwede motion ng prosecutor Ano? na mag-motion yung prosec na
Pwede sila mag-motion o baka naman prosec agad, ba't hindi naman defense, ikaw naman. Pwede mag-motion ng magkabilang partido. Mas marami nagsasalita. Pwede mag-motion ng magkabilang partido, pero desisyon yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. SP, meron kasing article. Parang nakarami Sorry ka ng kapinimpa ngayong umaga. Pasensya na, SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng 1 week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata akong kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka-pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So, walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Kaya po yung statement po ni Presidente sa Malaysia na ayaw niya naman talaga ma-impeach si VP Sara. May effect ba ito sa naging decision ng... Matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugso yun ng LEDAP, yung kailangan namin tapusin. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin noong nandun pa dahil nagpasya kami pagkatapos na nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAP. Sir, personally, kasi sa survey, 9 out of 10 nagsasabi na dapat harapin at sagutin ni VP Sara yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin nyo, better nga na masagot ito ni VP Anong Sara? survey yan? SWS ba yun? 9 out of 10 survey. Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Bali-baliktaran ang sinasabi. So, Ito yung depende na lang. latest survey. No, ang sinasabi ko dahil iba't iba yung survey, mahirap naman magdesisyon base sa survey. Dahil bali-baliktad naman din ang sinasabi ng survey at hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo. Okay, you went on break, pero ngayon, in session na ulit, bakit hindi pa rin ito? There are pending cases in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, ibabalik ko na naman, yung mga prosecutor na congressman na nagrereklamo ng forthwith ay immediately, sila nga mismo, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately ire-refer ng SecGen ang lahat na impeachment complaint sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar, madaliin kami ngayon. Pero ba sir, mas mabigat yan since it's a constitutional provision ng court? Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene, makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noong mga panahong yon. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Sir, yung categorically, sir, can you say na yung decision niyo to delay has nothing to do with the ongoing courting of votes for the
Senate presidency of the 20th Congress. I don't see the connection whatsoever. No. So it has nothing to do with that. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, naniligaw na ba kayo ng suporta sa mga kasamahan nyo? Kasi some are saying na may nangihingi na ng support nila dun sa mga vying for Senate presidency. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw at tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, tatlo kayong contenders, sir, for Senate presidency. Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago at magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabahong nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon sa susunod na 2 linggo. Doon muna ako totoo ng pansin. Focus po ba kayo today or in the days to come para maiwasan nga po na sa plenary, impeachment pa rin yung pag-uusapan? Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin nyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? De mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Yun ang focus today. Ulitin ko. Walang nakaschedule pero kung may magbumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ng saling lahi, yung mga pinag-uusapan ng Senado ngayon. Among the 12 bills na nalista nyo sa red, kaya bang matapos? Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Magdedepende yan kung gaano katigas, kung gaano kalambot ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Ano pa yung dalawa? Yung blue economy, medyo madugo yun. Parang malabo yung pagka-blue nun. Baka daw maging brown or gray. Yung mining fiscal dahil doon sa 5 years, pero mukhang may compromise ng nabubuo doon. So, yun lang siguro. All the rest na, sir. All the rest mukhang kakayanin naman namin. Ngayon nga, naaprubahan namin hopefully on second reading yung right of way na kailangan para doon sa MRT na ginagawa natin sa ngayon at maraming mga kalye na kailangan pang gawin kaugnay ng connectivity natin. Yung right sizing, optimization, I should say, kailangan din mahabol ngayon para ma-third reading next week. Yun lang naman yung mga, again, yun yung mga kailangan naming sundan na rules sa Constitution na hindi pwedeng maaprubahan agad yung mga bill. Sir, kakayanin na ma-ratify yung BICAM report hanggang bago Hanggang next week, yes. kakayanin, sir. Hopefully, sa weekend, magtatrabaho sila over the weekend para magkasundo yung BICAM. How about yung meron bang pwedeng mga i-adapt na lang dyan, yung Senate version or House version? Sana. Yun ang pinakamagandang paraan. Sana. Yung optimization, yun ang inaasahan naming mangyayari sana. Yung 99-year lease, yun ang inaasahan din namin sanang mangyayari. Pero dun sa iba, may BICAM siguro talaga dapat na mangyari dyan. Wala pang approved on third reading ang Kamara. So wala pang counterpart measure yan. Hindi pa sila nag-nominate ng BICAM members. So yung optimization, di ba dugo yan? Hindi nyo kinakount? Hindi dahil lahat ng mga probisyon na kinakailangan para bigyan ng proteksyon at seguridad yung security of tenure ng mga empleyado ng pamahalaan ay nakapaloob na ron. Kabilang na ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng kinatawan sa anumang board na magpapasya kaugnay sa optimization ng anumang ahensya ng pamahalaan. Sir, any comment doon sa decision ni Presidente na i-postpone muna yung EDSA rehabilitation? Tama lang para sa akin dahil kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyadong matagal ang 2 o 3 taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay. Kawawa naman ang na gumagamit ng EDSA na pinaka-main route natin. Pangalawa, bakit ba sa tagal ng panahon wala silang pin-provide ng mga alternate routes na tatawid sa Pasig River dahil alam naman nilang gagawin ng Guadalupe Bridge.
Ang nalalaman ko ay 2 lamang na hiwalay na tulay. Ba't hindi sila gumawa ng Bailey Bridge na magkokonekta, tatawid sa Pasig River upang sa gayon na maibsan yung hirap ng ating mga kababayan kung sakaling gagawin na nga yung Guadalupe Bridge na yan na overdue naman na talaga. Kulang ang naging pagpaplano at paghahanda ng DPWH kaugnay nito sa mahabang panahon na pinospone na ang implementasyon ng proyektong ito. Enough na yung 1 month postponement, sir? I'm sorry? Enough na kaya yung 1 month? To evaluate, yes. Kung tutuloy pa o hindi at kung anong kailangan gawin bago ito ituloy. And then dapat gumamit ng advanced technology para mabilis yung completion. Ang advanced technology naman, pangunahin na dyan ay ang quick drying na semento na 2-3 araw lamang ay pwede nang daanan ulit dahil ang curing period usually 3 linggo. So bago mo magawa na naman yung kabilang bahagi, kailangan maghintay ng 3 linggo. Di ba nakita mo may mga harang-harang sa kalye? Pero may mga makabagong teknolohiya mula sa Germany at sa iba pang bansa sa Europa na quick drying na, napakabilis ng gawin. Hindi pa siguro kasama din yung teknolohiya kaugnay sa pag-repair ng tulay na maaaring maging mas mabilis na rin gamit ang modernong teknolohiya. Sir, how about sir yung proposal ni NJB na tapusin na muna yung subway at saka yung personal commuter rate bago ayusin yung EDSA? Okay lang yon. Ang tanong ay, ano nga ba yung urgency para gawin na yan? Pwede pa bang makapaghintay pa o hindi na? DPWH lamang ang makakasagot marahil nun. Pero alam ko, noong nakarang administrasyon pa lamang, pinagpaliban na ito. So nagkaroon sila ng ganong kahabang panahon na sana para magplano, pero tila hanggang ngayon, wala pa rin sapat at katanggap-tanggap na plano. Sir, yung po mga re-electionists, di ba, so June 11, manunumpa sila as senator judges. What happens after June 30? Kasi their term will expire. Kailangan po nila manumpa ulit? Magsusumpa uli yung mga impeachment judges pagdating ng 20th Congress. Clear po ba dun sa current timeline kung mauusad or hindi? Or July 30 pa din po yun? Yung trial, yung start ng trial. July 28 kami magre-resume. So na yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasyahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa no ng daang Kongreso. Sir, yung target nyo na by October magkaroon ng botohan, doable pa ba yun, sir? Oo. Naniniwala akong kaya pa rin yun dahil 7 articles of impeachment lamang yan at mahabang panahon na rin ang binigay sa magkabilang panig para maghanda. Sinabi ko na yan noon. Kung magpapatuloy ang pagdinig at trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara at kunin ang mga ebidensyang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry, ang kulit, pinapatanong lang po from House. Opo. Kasi nga daw nasa Constitution yung forthwith. So habang nauusog yung pag-convene nyo, hindi raw po ba nagva-violate na kayo sa Constitution, SP? Hindi. Pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligang Batas. Meron na nga, gaya na sinabi ko, meron ng 2 pending na kaso sa Korte Suprema na dinala na magkabilang panig. Yung isa gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kampo ni Vice President Sara. Yung kabila naman na nagsusulong, nag-file ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing. So habang walang court ruling, tuloy yung mga proseso dito sa Oo, dahil wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema or mandatory injunction para sundin namin. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Which decision? Yung sa impeachment po, sa delay po Which natin. decision? Delaying the Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi oh.
Hindi 11. Kevin. Alin? Which one? Both. I don't think so. Which one? 11. I don't think so either. Ay, yung two, this ano, sir? Anyway, Kasi sir, sabi niya, it can be, ano daw, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So, sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon ito because we operate under that principle that plenary is supreme. So, can we say na nakahang? Ano? Depende sa magiging decision namin. Hindi. Yun yung desisyon hanggang baguhin. Hindi nakahangan tawag doon. Sorry po. Yung authority na kayo yung nag-decide muna na mag-move from June 2 to June 11, nasa Senate rules yung SP na nasa authority nyo po yun dahil naka-break. Article 1 ng impeachment rules. Ni hindi nag-distinguish kung naka-break o hindi. Hindi kaya magkaroon You miscalculation. have the rules with you. So, that stands until, Nakalagay doon. Baguhin ng plenary. Unless baguhin ng, hindi until unless baguhin ng Senate. Unless we Ako yung nandiyan sa picture, 17 out of the 24 dyan sa picture na yan, mag-carry over to the 20th Congress eh. So, kung ano man yung magiging decision nyo, you have the numbers to sustain it in the next Congress. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago, depende sa kalagayan ng panahon, depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin o lakas ng ulan o hina ng hangin o init ng pakiram ng panahon. So depende, hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. Tinignan mo na yung mga picture. Yes. Nagbago yung komposisyon dun sa mga senador? Nagbago po ba yung pasya nila after ng election? Ano po ba yung... Hindi ko alam. Malalaman natin sa pagbubukas ng Senado ngayon. Pero base sa mga nakakausap ko, nagbago ang posisyon tungkol saan? Sorry. Impeachment. Ano tungkol sa impeachment? na mag-a-acquit or Kung gusto pa ba nila or hindi na? Hindi namin napag-usapan yon. Hindi ko tinanong yung tanong na yun sa kanila. Sir, sabi po ni Congresswoman-elect De Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara o ang nasasakdal. SP? What happens pagka hindi nagbigay ng... Nakangiti nga eh. Paano pag hindi nagpadala ng answer si VP dun sa articles of impeachment? What happens? May nakalagay sa rules niyan at mag-suppletorily applicable din ang rules of court. Hindi siya i-declare in default. Anytime pwede siya mag-appear and a plea of not guilty will be entered in her behalf and the prosecutors will proceed with the presentation of evidence in absentia. But the Vice President at any point in time can send her representatives to represent her in the trial. Pero minsan, di ba, magpapadala siya ng hamon to answer the articles of impeachment. Yun, pag hindi wala siyang answer, Ganun nga, maglilipas yung panahon, and then magpo-proceed lamang yung presentation ng evidence ng prosecutors when the trial commences after a plea of not guilty will be entered in her behalf. Kasi kung hindi siya sumagot, ang assumption ko, hindi rin magpapadala ng abogado. So, kahit walang abogado, on behalf of her, in her behalf rather, mag-enter ng plea of not guilty. SP? Sa sinabi ni VP na gusto niya bloodbath, yung nangyari. Hindi para sa akin na komentaryo din yun dahil uupo kami bilang isang impeachment court kung sakasakali. Anong dating
Wala lang. Bahagi siguro lamang yun ng ingay ng politika na naririnig natin mula sa magkabilang panig. May mga ganon din namang mga salitang binibitawan yung prosecutors na iba't iba ding mga pananaw kaugnay sa impeachment trial. Ginagamit ang iba't ibang adjective din sa parte nila. SP? For that, For what? for a blood bath. Grabe naman yung bloodbath. Hello po, SP. If nagkaroon po sana ng special session during the session break, do you think mas mabibigyan ng time yung legislative measures and then nasunod sana yung original time for impeachment? Yes, but again, under the Constitution, that is up for the President to call. Pinag-usapan na rin natin yan nung recess, hindi ba? Pangulo ang pwede magpatawag ng isang special session, may dahilan man o wala, may rason man o wala. Sa panig at parte ng Senado, bilang Pangulo lang ng Senado, wala akong kapangyarihang magpatawag ng special session dahil kailangan mag-resume din ang session ng Kamara, hindi lamang naman ng Senado. Sir, pagka nag-decide yung 19 Congress sa plenary na hindi na natakit, mas sabi niya parang up to the plenary, hindi pa mag-a-apply dun yung, yung 1-year ban ng impeachment? Sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, yung 1-year ban sa ordinary filing ay magsisimula kapag ka ni-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint. Sa extraordinary filing of 1/3, magsisimula yung 1-year ban kapag ka isinumite sa Senado yung pirma ng 1/3. So walang kinalaman yung 1-year ban sa gagawin o hindi gagawin ng Senado. Nagsimula na yon nung pinadala pa lang nila yon sa Senado. So February 5, tumakbo na yung 1 year. Whether mag-resume o hindi, whether mag-trial ngayon o next Congress, nagsimula na yung 1-year ban. Walang kinalaman yon sa pagsisimula o pagkakaantala ng 1-year ban. Sir, di ba may proposed calendar po kayo last time? Pero ngayon po kaya, ano na po yung magiging timetable po natin for the record? 11, ipe-present ng Kamara yung articles of impeachment. Pag-uusapan, pagdedebatihan, at kung wala, ay i-refer yan sa Committee on Rules na magsisilbing senyal at hudyat para i-create ang impeachment court sa 11 din. Susumpa kami, i-convene ang impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos ang matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, so maaantala ang trial at iintayin na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong Kongreso. Sa pagbubukas ng panibagong Kongreso, magpapasya sila, sasang-ayon ba sila sa ginawa ng 19th Congress o babaguhin ba nila ito? They can either reverse it or they can either approve it or acquiesce to it by simply proceeding with trial. Kaya sir, yung electronic submission ng mga replies. That is part of the rules of court right now na suppletorily applicable. Merong view na hindi na namin kailangan amyendahan yung rules namin dahil suppletorily applicable naman yon. Menos away pa, menos issue kaugnay nga sa pwedeng ibato sa amin na changing the rules in the middle of the game. SP, since sinabi nyo na hindi pa i-invite yung 20th Congress, no? Pag nag-convene kayo sa June 11, pagdating ng 20th Congress, can they choose not to convene o convene na kayo? They have to convene. Reconvene on the 20th? Yes. The 20th Congress has to convene because you have new senator judges. So they can also, chances are, if may chance lang, pwedeng hindi nila sila mag-convene kung ayaw. There is that possibility. Again, we cannot bind subsequent Congresses. But that is not only applicable to us. All previous Congresses cannot bind subsequent Congresses by virtue of the principle that we cannot pass an irrepealable law. So SP, yung decision doon, simple majority lang. Simple majority, there being a quorum. Okay. And then, sir, yung June 11, yung session, kasi doon mangyayari lahat po, di ba? So, morning or afternoon on June 11? Afternoon. Kasi wala naman wala naman na kaming hinahabol na ng mga panahong yun. So, na-assume nyo na natapos na lahat by June 10, June 11? Wala na rin kaming maaprubahan naman eh. Wala na rin, tapos na yung CA, tapos na lahat. Actually, kahit buong araw na kami magdebate at magbotohan ng paulit-ulit, kakayanin na yun. Sir, last day yun, may quorum pa ba?
Meron naman. Palagi namang meron. Hindi naman kami pwede mag-session ng walang quorum. Yes, sorry to ask. Yes. Kahit mag-convene kayo sa June 11, it does not assure that the 20th Congress will parang pursue with the trial. Kasi what if di nga sila mag-convene? Anong tanong mo ulit? Walang assurance. Walang assurance na tutuloy ang trial ng impeachment sa 20th. Kasi may, sabi niyo, there is a possibility. Ang problema ko dun sa tanong na yun, kasi ang lalabas niyan, walang assurance na tutuloy eh. Hindi nga ganun yun eh. We cannot bind the subsequent Congress. That's all I'm saying. The next Congress can decide in the same manner or in a different manner. Hindi ko sinasabing walang assurance na hindi tutuloy. I'm not saying that, ha? You're asking questions within the realm of possibilities, eh. You're asking, posible ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin imposible. Kasi posible naman talaga, but you cannot quote me in saying na posible hindi na matuloy kasi hindi. In the realm of possibilities, everything is possible. But you also cannot assure that the trial will happen on the 20th Congress because they can decide. In the ordinary course of events, it should. Unless, magkaiba yung tutuloy kung gusto nila sa tutuloy kung ayaw nila. Hindi tutuloy kung ayaw nila. Magkaiba yun. Bakit magkaiba? In the ordinary course of events, it should. Unless they decide otherwise. Sir, pwede bang mag-decide na hindi? Kasi constitutional duty ng Senate. Kung hindi sang-ayon yung isang panig sa gagawin ng Senado, malaya silang makakaakyat. Ganun naman yung sistema natin, di ba? Whatever the Senate decides by a majority vote, if you disagree with it, you can question it before the courts. That's how our system works. Hindi naman ito nakukuha sa pilitan. Hindi naman pwedeng magbotohan ng Kamara para pwersahin ng Senado gawin ng isang bagay na ayaw gawin ng Senado. At kung sa tingin ng isang panig, may nilalabag kaming batas o probisyon ng saligang batas, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema at questionin ito. Pero sa ngayon, puro posibilidad lang yung pinag-uusapan at tanong ninyo. Sinasagot ko na nakita natin nangyari yan noon. Sa kalagitnaan ng impeachment, di ba? Noong panahon nga ni Pangulong Estrada, nag-withdraw yung prosecutors. Natuloy ba ang impeachment? Hindi. Sa dulo, in-archive na nga lang yun kasi ayaw na magpakita ng prosecutors. Pero ang must, sir, ang must is mag-convene kayo sa impeachment court before you adjourn. Anong year ba yung EDSA? 2001? O tamo, tapos nag-election din nun, naalala mo? So, hindi na pag-usapan kung tatawid dahil nag-withdraw na. Nag-EDSA at nag-withdraw na. Pero yung pinag-uusapan nyo ngayon, di ba? Tutuloy ba pag nag-resign? O bakit kung natanggal? Di ba nakatakbo pa nga uli si Pangulong Estrada? Kasi hindi nagdesisyon nun na hiwalay yung issue ng perpetual disqualification sa pagkakatanggal sa pwesto. So we're basically facing the same issues over and over again, but we've seen it happen already, so we shouldn't be surprised at some of the surprises we should be seeing in the next couple of weeks or months. Pero sir, sorry ulitin ko lang. Yes. It's a must. Na mag-convene kayo sa impeachment court para yung next Congress, doon sila mag-decide kung tutuloy o hindi. Yun ay sang-ayon sa rules namin. Sa pagkakaunawa ko din ng rules namin. Di ba nga opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Di ba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Yung hindi sang-ayon sa magiging pasya ng Senado, karapatan nilang umakyat sa Korte Suprema para bigyang linaw yung isyong ito kung may paglabag nga ba o wala. May isa akong gustong sabihin pala. Aambag lang ako dun sa pagkaka-appoint kay Torre. Taong 1990 nung pinasa ang RA 6975 na nagsabi na civilian ang Philippine National Police galing sa pagiging PCINP, kung maalala ninyo. Civilian at sangayon sa batas na yon, ang huling graduate ng PMA na pwedeng maging PNP chief o sumali sa kapulisan ay 1992. Mula 1994 yata, hindi na pwedeng sumali sa kapulisan ng PMA graduate dahil military and training ng Military Academy kumpara sa PNPA na dapat PNP.
Si General Torre, ang kauna-unahan, PNPA graduate na magsisilbi bilang PNP chief sa kasaysayan ng ating bansa. At sa kanyang pagkakatalaga, lubusang na ipatupad yung 35-year-old na batas na nagsasabing sibilyan ang kapulisan natin. So mabigat ang nakaatas sa balikat niya para pakita at patunayan na yung ginawang batas ng Kongreso mahigit 35 taon nang lumilipas ay tunay nga, tama at nararapat kaugnay sa ating kapulisan na civilian na ang nature at hindi military ang nature. So good choice si General Torres. Ulitin ko, kaugnay ng pagpapatupad ng batas na civilian na, dahil yan ang unang beses na ginawa yan ng sinumang Pangulo. At ngayon din naman kasi, nagkataon, na may senior na PNPA na nakarating sa rango na qualified na maging PNP chief. Okay? Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.